tayong lahat. Salamat po Diyos sa pagkakataon ito na kami pong muli ay nagtipon-tipon para po mapakinggan namin ang iyong mga banal na salita, O God. Lord, ipinapasakamay po namin ang aming mga puso. Maggawin mo pong matabang lupa, Panginoon, para po matamnan ng iyong mga banal na salita na siyang magiging gabay po ng bawat isa sa amin kung paano po kami mamumuhay ng naaayon sa iyong kalooban, O God. Lord, we ask for the Holy Spirit to come in the midst of us, O God, na siya po magbigay sa amin ng kaunawaan at magbigay po sa amin ng wisdom na galing sa iyo para po sa ganun ang iyong mga salita na aming mapapakinggan, O God, ay amin pong maiintindihan. Lord, ako lamang ay iyong kasangkapan, O God, tagapagsalita lamang, Lord. Gamitin mo lamang ang aking bibig para po sa ganun ay ang iyong mga anak ay maturuan ng iyong mga kalooban, O God, at mga salita, O Lord. Salamat, O God, sa pagkakataon ito. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. So isang mapagpalang araw po mula po dito sa bansa ng Singapore. At ang ating pag-aaralan, mga kapatid, ay wala pong iba kundi ang salita po ng Diyos. Amen? Dahil Bible study, kaya it is all about the Bible, di ba? Pero ngayon po, habang nabubuhay po tayo dito sa mundo, ang daming mga nangyayari, ang daming mga bagay na hindi natin naiintindihan na nangyayari sa ating buhay. Even dyan po sa loob ng bilangguan, may mga bagay na nangyayari na hindi natin naiintindihan. Pero hayaan niyo po ang salita po ng Panginoon ang siyang magbigay linaw unti-unti po sa pakikinig po natin ng salita ng Panginoon. Every time na nag-a-attend po tayo sa Bible study ay nagkakaroon po ng kalinawan ang mga lahat ng bagay sa ating kapaligiran. At sa umaga po ito, mga kapatid, ang ating pong pag-uusapan ay mga babala sa mga panahon ito. Ayaw ng Panginoon na manatili tayong ignorante. Dahil alam niyo po, ignorance excuses no one. Hindi porke ignorante ang isang tao. For example, ignorante ang kagaya ng mga lalabas ng Pilipinas, for example. Hindi nila alam na bawal pala magdala ng karne. Nagdala sila. Because of ignorance, nagdala sila. So, yung law is magkakaroon ng penalty ang nagdadala ng karne sa ibang bansa. So, hindi natin pwedeng sabihin na, ay sir, ay madam, ignorant po kami, hindi namin alam. So, whether ignorante tayo or alam natin yun, ay kailangan pa rin natin bayaran yung penalty natin. Kailangan pa rin natin tanggapin yung punishment natin. So, yung ka-ignorantehan, mga kapatid, ay hindi po magiging dahilan para tayo po ay makaligtas sa kung anumang mga kaparusahan na pwedeng ibigay sa atin ng Panginoon sa pamamagitan ng hindi natin pagsunod sa kanyang mga kalooban. Pero salamat dahil may Bible study na ganito at dito natin nalalaman ang katotohanan. Kaya nga sabi ng salita ng Panginoon, sa pamamagitan ng pagkakaroon natin ng kaunawaan or because of the truth na ating napapakinggan, because of the truth yung katotohanan na ating nalalaman sa pamamagitan ng salita ng Diyos, ay tayo po ay nabibigyan ng kalayaan at nabibigyan po ng kaligtasan. So the Lord wants us not to be uninformed. Hindi po gusto ng Panginoon na hindi ka ma-inform. Diba? Kapag kunwari hindi ka na-inform na may bisita kang darating, diba hindi ka nakapaghanda o hindi ka nakapaglinis, tapos biglang dumating yung bisita, diba nakakahiya? So, ganun din po ang sa spiritual, mga kapatid. Ayaw ng Panginoon na hindi natin malaman ang mga bagay na katotohanan mula po sa kanyang salita. Amen? Kaya ito po ang ating pag-aaralan ngayong umaga. Unang-una po, ayaw ng Panginoon na ikaw ay maging ignorante, mga kapatid, sa kanyang pagbabalik. Dahil sabi ng salita ng Panginoon, siya ay babalik. At hindi po natin yan pwedeng talikuran o hindi natin pwedeng i-ignore yan. Dahil sa kanyang salita in Revelation chapter 22, verse 7, sinabi ni Jesus, if we are going to open Revelation chapter 22, verse 7, at narito, ako'y madaling pumaparito, mapalad
pagtutupad ng mga salita ng hula ng aklat na ito. Sa other version po ng Tagalog, sabi niya dito, "Magkinig kayo, darating na ako, mapalad ang tumutupad sa mga propesiya na nilalaman ng aklat na ito." Ano po itong aklat na ito? Wala pong iba kundi ang Biblia. Wala pong iba kundi ang kanyang salita. Kaya mapalad, sabi niya, unang-una sabi niya, makinig kayo. At salamat sa Panginoon, ngayong araw na ito, nakikinig po tayo. Ang pangalawang sabi ng Diyos, darating na ako, malapit na akong darating. Kaya kahit hindi natin alam, mga kapatid, ang kanyang pagdating, binibigyan tayo ng babala ng Diyos para tayo po ay maghanda. Kaya sabi niya, darating na ako at mapalad ang tumutupad sa mga propesiya na nilalaman ng aklat na ito. Ang ano po ba yung mga propesiya na nandito sa loob ng aklat, na nandito sa loob ng Biblia? Kung babasahin po natin sa Revelation chapter 3, verse 20. If we are going to read Revelation chapter 3, verse 20, sabi po ng Panginoon, ito po ay paanyaya ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Nandito ako, here I am, narito ako, nakatayo sa pintuan at tumutuktok, kumakatok po ang Panginoon. At sabi niya dito, kung sino man ang duminig ng aking tinig at magbukas ng pinto, ako'y papasok sa kanya at kahapong kasalo niya. At hahapong kasalo niya at siya'y kasalo ko. Ano po ang ibig sabihin ng Panginoon dito? Kumakatok po ang Panginoon sa puso ng bawat isa sa atin. At sino mang magbubukas ng kanyang pintuan? Ano pong pintuan? Saan pong pintuan? Baka tanungin ninyo, hindi naman, wala namang kumakatok sa pintuan namin. Sa pintuan po ng ating mga puso, kumakatok ang Diyos, mga kapatid. At even ngayon, kumakatok po ang Panginoon. It's because yung salita na ating binibigkas ngayon, naggaling po mismo sa aklat na sinasabi ng Diyos, ay siya pong katok ng ating Panginoon siya. Ito po yung tumutunog sa inyong mga pintuan, sa pintuan po ng inyong mga puso. Kaya sabi niya, mapalad ang isang tao na pagbubuksan siya at makikisalo ang Panginoon sa kanya. Ibig sabihin, kapag pinagbuksan mo ang isang tao at nakikain siya sa hapagkainan ninyo, ibig sabihin, yan po ay isang simula, tanda ng pagsisimula ng isang relasyon. Dahil kapag ang isang stranger, ang isang estranghero ay ayaw pumasok, ayaw makikain sa'yo, ayaw niyang magkaroon ng connection sa'yo, ayaw niyang makihalubilo sa'yo. Pero, ang Panginoon sabi niya, kumakatok sa puso ng bawat isa sa atin, at kung pagbubuksan natin siya, hahayaan natin pumasok ang Panginoon sa ating puso. Sabi niya, makikikain siya sa atin, makikisalo siya. Gustong-gusto po ng Panginoon na magkaroon ng relasyon sa bawat isa sa atin. Amen? Bakit po ba importante na makapasok ang Panginoon sa ating mga puso, mga kapatid? Dahil sa Romans chapter 10, verse 9, alam niyo, ito po yung salita ng Panginoon. Sa Romans chapter 10, verse 9, sabi po niya dyan, kung idedeklara natin, sapagkat kung ipapahayag mo ng iyong bibig si Jesus na Panginoon, napakalinaw po, pinangalanan po ng Biblia, pinangalanan po ng salita ng Panginoon, ang ating ihahayag sa ating bibig. Sabi niya, kung ipapahayag mo sa iyong bibig na si Jesus na Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang muli ng Diyos sa mga patay, ay maliligtas ka. Sabi niya, if you declare with your mouth, kung sasabihin ng bibig mo na si Jesus ay Panginoon, at paniniwalaan mo sa puso mo na siya ay binuhay muli ng Panginoon mula sa kamatayan, ikaw ay maliligtas. Bakit po ba namatay si Jesus, mga kapatid? Ang kamatayan po ni Kristo sa cross, mga kaibigan, ay para po sa ikaw at ako ay maliligtas. Ayaw po ng Panginoon na tayo po ay mapunta sa impyerno.
Kaya, dahil sa pagmamahal, dahil sa tindi ng pagmamahal ng Diyos sa tao, isinugo niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus para po sa ganon ay mamatay sa cross para ikaw at ako ay hindi po mapupunta sa impyerno. Nagkaroon po tayo ng ibang destinasyon. Hindi na po impyerno, mga kapatid, kundi dahil sa salita ng Panginoon na ating napakinggan, na kapag maniniwala tayo, ihahayag ng ating bunganga, ng ating bibig, na si Jesus ay Panginoon. Tandaan po natin, ang pangalan lamang po ang sinasabi ng Diyos, ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Kung ihahayag natin sa ating bibig na si Jesus ay Panginoon at maniniwala na siya ay binuhay muli ng ating Diyos, tayo po ay maililigtas. Wala pong ibang pangalan, mga kapatid, ang ibinigay ng langit para po ang bawat isa sa atin ay mailigtas. Hindi po pangalan ni Joseph, hindi po pangalan ni Pedro, hindi po pangalan ni Juan, hindi po pangalan ng kung anumang mga pangalan dito sa mundong ito. Pero napakalinaw po ng ating binasa. Sabi po niya doon, kung ihahayag mo sa iyong bibig na si Jesus ay Panginoon, ikaw ay maililigtas. Kaya ang kaligtasan, mga kaibigan, ay sa pangalan ni Jesus lamang po. Amen po? Dahil malinaw din sa kanyang salita na sabi niya, ako ang daanan. In John 14:6, kung babasahin po natin, ako ang daanan, ako ang katotohanan, at ako ang buhay. Yan po ang sabi niya sa kanyang salita. Sinabi sa kanya ni Jesus, ayan, para makita po natin na Biblia po mismo ang nagsasabi. Okay? Sinabi sa kanya ni Jesus, napangalanan po muli, malinaw po na si Jesus ang kaligtasan lamang ng bawat isa sa atin. Sabi ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Hindi po tayo pwedeng pumunta sa kinaroroonan ng ating Ama o hindi po tayo makakarating sa kaharian ng langit kung hindi lamang po sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Amen? Kaya si Jesus po, mga kapatid, ang siyang daan, ang siyang katotohanan. Kaya ito pong pinag-aaralan natin ay katotohanan na kailangan nating malaman at kailangan nating panghawakan. Dahil sa pamamagitan po ng katotohanan na ito, darating ang kaligtasan at kalayaan. Kalayaan mula sa walang kaalaman o kalayaan mula po sa kaignorantihan natin mula from the Word of God. Amen? So napakalinaw po na sabi ni Jesus, ako ang daanan, ako ang katotohanan, at ako ang buhay. Kaya mga kapatid, kaway-kaway po sa mga pinagpala ng Panginoong Jesus na tumanggap sa Kanya bilang Diyos at tagapagligtas. Amen? Mapalad po tayo dahil sa pamamagitan po ng ating pananampalataya sa Kanya. Tayo po ay may assurance na makakarating po tayo sa kaharian ng Diyos. Pero mga kapatid, habang hinihintay po natin ang pagdating ng ating Panginoong Jesus, ang Kanyang pagbabalik muli para kukunin ang mga nananampalataya sa Kanya, para kukunin ang mga tumupad sa Kanyang mga kalooban, ay marami pong mga nangyayari na mga bagay na hindi kaaya-aya na kailangan po natin pagtagumpayan. Sabi po ng Panginoon, pero ang siguro tanong natin, mga kapatid, ay kailan ba darating ang Panginoon? Ay hindi po natin alam. Wala pong nakakaalam ng pagdating po ni Jesus. Pati po yung mga anghel sa langit, hindi po nila alam. Pero alam nyo, hindi tayo paglalaruan ng Panginoon. Hindi niya tayo iiwan sa kadiliman na nangangapa na lang kung paano ba at kung kailan ba. Dahil hindi man po natin alam ang oras at panahon ng Kanyang pagdating, pero binigyan po tayo ng Panginoon ng mga sinyales. At kapag nakikita natin ang mga sinyales na ito, alam po natin na talagang parating na malapit na po ang pagdating ng Panginoon. Kagaya po ng isang babae na manganganak, di ba? Kapag 9 months na po yung tiyan ng babae, at malapit na pong lalabas yung baby, sunod-sunod po yung labor pains, di ba? Sunod-sunod po yung sakit sa kanyang sinapupunan o sa kanyang tiyan. Kapag malapit
malapit na malapit talagang in 2 minutes interval, yan, sigaw na siya ng sigaw dahil sa kanyang nararamdaman na sakit. At yun, lalabas na yung bata. At ganun din po, doon din po inaalintulad ng Panginoon ang panahon ng kanyang pagdating. May mga sinyalis po siyang ibinigay. At kung nakikita na natin ito ng sunod-sunod, alam na natin na malapit na ang kanyang pagdating. Sabi ni Jesus sa Matthew chapter 24, verse 4 to 7. Kung babasahin po natin mga kapatid, ay in Matthew 24, dito po nakasulat yung mga sinyalis ng pagdating po ni Jesus. At sabi ni Jesus sa kanyang mga disipulo, sa kanyang mga alagad, sa mga tao na sumusunod sa kanya. At ganun din po tayo ngayon dahil tayo na po ay sumusunod kay Kristo, nanampalataya tayo sa kanya, kaya sa atin na din po sinasabi ng Panginoon ito. Sabi niya, at sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, mag-iingat kayo na huwag kayong mailigaw ni numan. Mag-ingat kayo na huwag kayong malinlang o mailigaw ng sino man. Sapagkat, in verse 5, sabi niya, sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan na magsasabi na ako ay si Kristo at ililigaw ang marami. Kaya mga kapatid, mag-ingat po tayo. Marami na pong tao ngayon ang porque alam nila ang magbasa or porque alam nila ang magbahagi ng salita ng Panginoon, ay ginagawa po nila ito in order para sa ganun ay linlangin ang mga tao. At ang nakakalungkot mga kaibigan, ay marami pong mga tao ang nagsasabi na sila mismo ay si Kristo. Pero ang Biblia po hindi yan ang sabi niya. Tapos na yung pagparito ni Kristo bilang tao. Ngayon ay magbabalik siya bilang isang hukom. Magbabalik siya para kunin ang bawat mananampalataya. Hindi na po pwedeng ulitin ng isang tao na maging Kristo dito sa mundong ito. Kaya nakakalungkot mga kaibigan, even dyan sa Pilipinas, di ba? Just recently, meron yung isang, ano bang lugar sa Mindanao yata yun, or sa Visayas na kung saan, meron isang mga grupo ng tao na pinapaniwalaan nila yung leader nila bilang isang Diyos, bilang tagapagligtas. At yun po, na napapaniwala ang kanilang buhay. Kaya mag-ingat po tayo mga kaibigan sa ating mga pinapakinggan. Ang pakinggan po natin ay kung ano ang nasusulat po sa banal na kasulatan. At ano pa ang sabi niya in the next verse? Sabi niya, makakarinig kayo ng mga labanan, makakarinig kayo ng mga digmaan at mga alingaw-ngaw ng mga digmaan. At ingatan ninyo na huwag kayong magulumihanan sapagkat kinakailangan ito'y mangyari, datapwat hindi ito ang wakas. Sabi niya, makakarinig tayo, makakabalita tayo ng mga digmaan sa iba't ibang dako ng daigdig. Pero huwag po tayong mabahala dahil talagang ganito ang mangyayari. Pero ito po ay sinyales ng nalalapit na pagdating ni Kristo. At alam niyo po mga kapatid namin dyan sa loob po ng Piitan, ngayon po ay nagkakaroon po ng digmaan sa Israel. At yun po yung binabantayan ng sanlibutan. Dahil alam niyo po ang Israel po ay bayan ng Panginoon. Yan po ang timetable ng Panginoon. At talagang kung malapit na ang pagdating ng Panginoon, makikita natin yan sa bayan niya mismo. So yung mga nangyayari ngayon na digmaan, inaatake na po ang Israel ng mga nasyon na nakapalibot sa kanya. Nagkakaroon na po ng mga rockets, ng mga nuclear weapons na pinapalipad, nagkakaroon ng mga bomba, marami na po mga namatay sa bayan po ng Israel. Kaya mga kapatid, yan po ay sinyales mga kapatid. Hindi lamang po rumors of war, hindi lang po mga balita na nagkakaroon ng digmaan, kundi digmaan na po mismo. So ibig sabihin, talagang malapit na po ang pagdating ng ating Panginoon. So kung ganun po yung sitwasyon natin ngayon mga kaibigan, ano po ang gagawin natin? Huwag po natin hayaan mga kapatid na ang buhay po natin ay wala po sa kamay ng Panginoon. Ibigay po natin ang ating buhay. Wala pong ibang makakapagligtas mga kaibigan, kundi ang ating Panginoong Jesus. Wala pong ibang pwede natin gawin para po tayo ay mailigtas,
kundi po panghawakan ang salita ng Diyos, panghawakan po ang ating pananampalataya sa Panginoong Hesus, mga kaibigan. Take note, sa Panginoong Hesus po, mga kaibigan, ang pananampalataya dapat ng bawat isa sa atin. Nabasa po natin ang pangalan na binanggit po ng Biblia. Sabi niya doon, manampalataya kayo sa Panginoong Hesus. At kung bibigkasin ninyo sa inyong mga bibig na ang Panginoong Hesus ay Panginoon, kayo po ay mailigtas. Amen? Pero ang pananampalataya, mga kaibigan, ay hindi po nagtatapos sa paniniwala lamang or kaalaman lamang na si Jesus ang tagapagligtas. Ito po dapat ay nasusundan ng ating gawa. Amen? Kaya kailangan po natin gawin ang kalooban ng Panginoon. Manampalataya kay Jesus, maniwala sa kanyang kapangyarihan, tanggapin na siya ay namatay at nabuhay muli para ipatupad ang kanyang ipinangako na buhay na walang hanggan. Pero habang pinapaniwalaan po natin ang ating Panginoon, dapat po natin sinusunod ang kanyang kalooban. Dahil ang isang tao na naniniwala ay dapat pong sumunod sa kanyang pinapaniwalaan. At kung hindi po natin gagawin ang kalooban ng Panginoon, ay ibig sabihin, hindi po tayo naniniwala sa Kanya. Kagaya po ng isang officer natin, for example, sabi niya, maglinis kayo dyan sa mga quarters ninyo. Tapos, yes sir. Tapos hindi tayo naglinis. Diba? Ibig sabihin, hindi natin pinaniniwalaan yung officer natin. Ganon din po mga kapatid sa spiritual. Kung hindi po natin ginagawa ang kalooban ng Diyos na ating napapakinggan sa ating buhay, ay hindi po tayo mailigtas. Dahil sabi po ng Matthew 7:21, ang mga sumusunod lamang sa kautusan ng Panginoon ang siyang mailigtas, mga kapatid. Amen? Hindi lamang yung nagsasabi ng Panginoon, Panginoon, sa oras ng kalamidad, Panginoon, Panginoon. Diba? Lahat tayo ay tumatawag ng Panginoon. Especially kapag tayo po ay nahihirapan o tayo po ay nagkakaroon ng sakit o tayo po ay may problema. Ang lakas po ng pagtawag natin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Pero ano po ang sabi ng Panginoon? Hindi ang bawat nagsasabi sa akin ng Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap o gumagawa po ng kalooban ng aking Ama na nasa langit, ang siya lamang na maililigtas. Amen? Napakalinaw po ng salita ng Panginoon, mga kapatid. At mapalad po ang bawat isa sa atin. Dahil alam niyo po, ang isa pong tanda ng nalalapit na pagdating ni Jesus ay nasa Matthew 24:14. At kung bakit po nasabi na mapalad tayo, ay dahil ayaw ng Panginoon na tayo po ay hindi niya makasama sa kanyang kaharian. Kaya kung babasahin po natin ang Matthew 24:14, at ipamangaral ang Ebanghelyong ito ng kaharian sa buong sanlibutan sa pagpapatotoo sa lahat ng mga bansa, at kung magkagayoy, darating na ang wakas. Ipapangaral sa buong sanlibutan ang magandang balita tungkol po sa ating Panginoong Hesus. Ipapangaral sa lahat po ng dako ng daigdig, kahit po sa kaloob-looban ng pikitan. Kaya wag po kayong magtaka, mga kaibigan, kung bakit sa oras na ito ay nandito po tayo ngayon at nakikinig. Dahil ito po ay kaganapan na itinakda po ng Panginoon na maipangaral even sa four corners ng bilangguan na yan ang magandang balita tungkol po sa paghahari ng ating Panginoon, para sa ganon, sa kanyang pagdating, wala po sa inyo ang maiwan. Dahil napakinggan po ninyo ang Ebanghelyo, napakinggan po ninyo ang magandang balita, napakinggan po ninyo na ang Diyos na tagapagligtas natin ay siyang namatay sa cross at wala pong iba kundi po ang Panginoon natin na si Jesus. Amen? Kaya kung nandito man tayo sa Bible study na ito, dahil gusto ng Panginoon na ipangaral ang kanyang salita kahit sa kasuluk-sulukang part or dako ng bilangguan na yan, ay magkaroon ng kaligtasan. Dahil sa nalalapit na pagdating ni Jesus, ayaw niya na may isa sa inyo, mga kapatid, ang maiwan. Amen? Kaya palakpakan nga po natin ang Panginoon at pinabot tayo ng Ebanghelyo ng Diyos. Praise God! Hallelujah!
Ayaw ng Panginoon na maiwan ka. Ayaw ng Panginoon na ignorante ka sa kaligtasan na gustong-gusto niyang ibigay sa iyo. Ayaw ng Panginoon na maiwan ka. Ayaw ng Panginoon na ikaw ay mapunta sa impyerno. Pero ito po ang isang kondisyon ng Diyos para maganap po at maisakatuparan ang kanyang kalooban ng kaligtasan. Nasa Matthew 24:13 po. Kung pupuntahan po natin, babasahin natin ang Matthew 24:13. Datapwat ang nagtitiis hanggang sa wakas ay siyang maililigtas. Ngunit ang mananatiling tapat hanggang sa wakas ay siyang maililigtas. The one who stands firm to the end will be saved. Kaya kailangan mga kapatid na ating yung mga napapakinggan natin sa Bible study na mga kalooban ng Panginoon ay gawin po natin at maging tapat po tayong sumunod. Dahil sabi niya, ang mananatiling tapat na gumagawa sa kalooban ng Panginoon hanggang sa kanyang pagdating ay sila lamang po ang maililigtas. Amen? Kaya hindi po basihan mga kapatid kung ilang taon kang nanampalataya. Pero kung sa dulo naman ay bumigay ka at tumalikod ka sa Panginoon, ay hindi po tayo makakasama. Pero sabi ng Panginoon, kahit pa ngayon ka lang nanampalataya, kung magiging tapat ka hanggang sa dulo ng pagdating ni Jesus at gagawin mo ang kanyang kalooban, ibibigay mo ang iyong buhay sa kanya, ikaw ay maililigtas. Amen? So ito po mga kapatid, ang paanyaya po ng Diyos sa ating buhay. Siya po ay namatay para sa iyo at para sa akin. Hindi po niya tinignan kung ilan ang kasalanan ng bawat isa. Hindi po niya tinignan o hindi po niya titingnan na yung mga gumawa ng ganitong kasalanan ay hindi sila maililigtas. Pero once and for all, sa kasalanan po ng lahat, ano man po yan, pagpatay ba yan, krimen ba yan, pagnanakaw ba yan, pangungupit ba yan, pangungotong ba yan, or pagsisinungaling ba yan, pag-i-scam ba ng kapwa yan, once and for all, ibinigay ni Jesus ang kanyang dugo para lahat po ng kasalanan natin ay mahugasan. Pero ang hinihingi po ng Diyos ay tanggapin natin siya bilang Diyos at tagapagligtas. Kumakatot po siya sa puso ng bawat isa sa atin. At sino ba naman tayo para magmalaki? Tayo na ngayong, di ba? Tayo na ngayong may mali? Tayo pa ba ang magmamalaki? Tayo po ay magpakumbaba sa ating Panginoon. Napakalinaw po ng ating ating binasa sa salita ng Panginoon na ang sinumang mananampalataya kay Kristo Jesus ay sila lamang po ang maliligtas. Kasama po at kapag gagawin din po natin ang kanyang kalooban. Kaya ito po ang paanyaya ng ating Panginoon. Gusto po niya ang bawat isa sa atin ay makarating sa kanyang kaharian. At sa oras na ito mga kaibigan, let us make sure, siguraduhin po natin na yung buhay po natin ay nasa kamay ng Panginoon. Maaaring sabihin natin na, ay pastora, galing po ako sa Kristiyanong pamilya. Ay pastora, ang tatay ko po ay pastor. Ay pastora, ang tatay ko po ay alagad ng simbahan. Ay pastora, ang nanay ko po ay ganito. Pinanganak po kami, lagi po kami pumapasok sa simbahan. Pero alam niyo po mga kapatid, sa ating buhay, dahil sa dami ng ating gustong marating, hindi po natin napapansin na lumalayo po tayo sa Panginoon. Sa dami ng gusto natin makamtan, hindi po natin napapansin na wala na po pala tayo sa presensya ng Panginoon. Kaya ngayon po mga kapatid, ito po ay isang paanyaya sa bawat isa sa atin. Natanggapin po natin muli ang ating Panginoon sa ating buhay. Kumakatok po siya. Kumakatok siya sa puso ng bawat isa. Gusto niyang magkaroon ng relasyon sa iyo. Dahil yung relasyon po natin ay siyang makakapagligtas, hindi po relihiyon. Amen? Even yung church na ito na kung saan kami ay nakasapi, hindi po ito makakapagligtas mga kaibigan. Hindi po ako makakapagligtas mga kaibigan. Ang makakapagligtas ay yung relasyon po natin sa Panginoong Jesus. Kaya kung gusto mo pong tanggapin mga kaibigan at siguraduhin na ang buhay mong muli ay nasa kamay ng ating Panginoon, pwede po bang itaas natin ang ating mga kamay? At tayo pong muli ay yumuko.
At sundan niyo po ang panalangin na ito mga kaibigan, okay? Sundan po ninyo, tuladan niyo, amen? Bigkasin niyo po yung binibigkas ko, okay? Yumuko po tayo. Panginoong Jesus, salamat po sa mga salita na ating napakinggan. Salamat sa sakripisyo mo sa cross para ako ay mailigtas. Binubuksan ko ang aking puso at pinapapasok kita, Panginoon. At tumutupad ako, Panginoon, sa iyong imbitasyon ng kaligtasan. Tinatanggap kita bilang Diyos at tagapagligtas. Pumasok ka, O God, at sakupin mo ako. Linisin mo ang aking buhay. Linisin mo ang aking puso. Patawarin mo ako, Panginoon, sa aking mga pagkakasala. At tulungan mo akong magpatawad sa mga nagkasala sa akin. Lord, ituwid mo po ang aking buhay. Hindi ko po kayang baguhin ang buhay ko. Pero salamat, O God, dahil sinabi mo sa iyong salita na sa pamamagitan mo, kami po ay maililigtas at makakarating sa kaharian ng langit. Isulat mo, Panginoon, ang aking pangalan sa libro ng buhay. Para sa iyong pagbabalik, Panginoon, isa po ako sa mga sasalubong. Salamat po, O God. Tulungan mo akong mamuhay ng naaayon sa iyong kalooban. Ito po ang aking samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Let me pray for you. Father, I pray for all these people who have heard your word, O God. Lord, they are precious in your sight, O God. Sila po ay mahal mo, Panginoon, kaya pinahintulutan mo na makapagkinig sila ng iyong mga banal na salita. Pagpalain mo sila mula ulo hanggang paa. At Lord, lukuban mo sila sa pamamagitan po ng iyong pagmamahal at sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong banal na dugo. Para po sa ganun, Panginoon, ang kanilang paglakad ay naaayon lamang sa iyong kalooban, O God. Lord, ikaw ang siyang tagapagbantay ng bawat isa sa amin at sa iyo pong pangalan, Panginoon, ibinibigay po namin ang kataas-taasang papuri, O God. Salamat po sa mga kapatid namin, mga PDL, na tumanggap sa iyo bilang Diyos na tagapagligtas. Lord, alam namin nagbubunyi ang langit sa kanilang pagtanggap sa iyo, O God. At nagbubunyi din ang aming mga puso, O Lord, dahil sa kaligayahan po na marami kami, Panginoon, na sasalubong sa iyo, O God. Father, we thank you. This is our prayer, O Lord. In Jesus' name. Amen and amen. Thank you po at magandang umaga po muli. Binabalik po sa MC natin. Amen. Palakpakan po muli natin ang Panginoon, mga